Ang balita ay may bagyo. Ang sabi ay maghanda. Ay di yun, naghanda nga. Sopas nga lang. Ang iba'y naglumi, nagchampurado, naglugaw. Kahit ano, basta may sabaw. Pero sa kabilang banda, ay kayo mag-iingat ha. At pag gayan si Pepito ay nag-aalbaw. Ay sana yung mga bagyong iyan ay manahimik na talaga namang hindi nakakatuwa. Diga? Yun, basta kayo mag-ingat at maghanda. Didiretso na ho natin na risupas. Hindi nga ho sa tulyasing hindi pa tuyo, ay maglalagay na ho ng mantikilya. Pero wari ko bago pa matanggal sa plastic iyan, ay ang tulyasi ay pihadong iga. Dahil kakapurot na din naman nga yun nasa plastic, ay di kayo mas maigi nga namang sa ire. O tingnan ninyo, doon pala sa pagsaid ng mantikilya doon sa plastic, ay talagang mga tulyasi ay nangangalhati na ang tuyo. Pero nung masaid hanggang dulo, ay di laglag iyan sa tulyasi. At nung yan nga nalaglag, ay di tutunaw-tunawin nga lang ho yun ang kapura. Diyos ko po, ay talaga namang kainaman ng ikinababango niyan. Tapos din na nga rin ho itinaktak yung manok na mga gayet-gayet na maliliit na bulinggi. Bali ginisihan na din nga ho pala yan ng sibuyas at saka ng bawang. Sinundan na rin ho ng chicken powder. At syempre, kaunting chinbit pampalasa pa. Pagkatapos pag yung ginigisa nga ho ay nangangamoy na, ay siguro na may pwede na yan. Lagyan ng isang tubig. Isang damakmak na tubig, ano gaari? Pandalas na nga ho na pagluluto sa sopas na rin. Susundan na agad ng pagtataktak din yan ng patis. At wari ko naman, sa lagay na rin, ang tubig sa tulyasi ay kulang pa. Kaya naman, ay di dinagdagan, Diyos ko po. Yung ganamang higupin, ay di kayo mas masarap yung madaming higupin. Bali naman pagtitimplahan, ay di yan tinakpan. Lalaksan ng apoy, intayin, pasusulakin hanggang sa magbulak. At pagkatapos, ay hindi pa tapos. Diyos ko po, wala pang makarone, ilalagyan pa ho. Bali bago nga yung makarone, ay nilagyan muna ho nung gabok at nakalimutan nga kanina. At ayan, di na nga ho nagkataktakan ng mga makarone. Ang pagka-style naman ho ng makaroneng iyan na sinupas ay yung parang yung parang shellga. Hindi yung rainbow, ganang nung nabiligay wala na. Naubusan daw ho sila ng rainbow, kaya rin ang inialok. Ay di iyan yung basta pinagtataktak na nga ho yung makaroneng iyon at sinundan na rin syempre ng gulay. Ay sabi ko sa inyo pandalas ho sa dyan pagluluto din sa sopas na rin, ay talaga sunod-sunod din pagtataktak. Pero yun naman hindi problema, tinaktakan na rin ho ng hotdog. Sinaid na nga lang ho yung mga pinaggagayat at gawa ng baka may matira pa, ay sayang naman. Ay ari pa din niya, isa sa pagkain na pag iyon napigan ng kalamansi. Diyos ko po, sinasabi ko sa iyo, kainaman sarap. Kayo gaho ay magkakalamansi din sa mga garni sopas. Hindi nga ako yan pag garni sopas ay mababa na ang 3 pigang kalamansi. So dyan mong masarap yung maasim na garni. Tapos yun, madali na rin na pagtitimplahan na pagtataktak na ang lahat ng mga sahog. At pinanghuli na nga hong inilagay din ay di yung gatas. Akala ko'y huli na, hindi po pala. Meron po pala ho din repolyo. Gwanan sa dyan namang laging ipinapanghuli din nga repolyo. Ayan, gwanan pag yan itinaktak mo nung una pa lang. Ay di yan magkakandalo suglas. Gwanan di ang mga dahong gaya naman ay talagang mabilis maluto. Kaya yun, kayo maghanda na sa dadating na bagyo ha, mag-iingat. At syempre maging handa, lalo-lalo na ho doon sa tatamaan ng bagyong Pepito. Siguraduhin ligtas ang sarili, mag-charge na ng mga power bank, pati mga linti at higit sa lahat, huwag kayong gala ng gala. Tara maniba mamaya ng saging. Pero ini-applicable lang sa mga may tanim at baka kayo mahuli ng may-ari. Tapos, tayo na lang sa lumian at makapaglumi. Yun, basta tayong lahat ay maghahanda sa bagyo. Unahin ang kaligtasan, bago ang lumian, lugawan, supasan, champuraduhan, yung lahat ng sinabawan.